sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagaling. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng mga kapatid natin na nakasubaybay sa ating pong programang Sa Diyos Walang Imposible. Ito po ang programang sa atin po ay naghahatid ng pag-asa, pag-unlad at paglago ng ating mga buhay, pananampalataya, at sa gayon ay patuloy po tayong makakilala sa ating Panginoong Diyos sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Kaya't sa araw na ito mga kapatid, muli po kayong inaanyayahan ng inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Halina po kayo at sama-sama nating pagsaluhan ang salita ng Diyos ngayong araw na ito, at umasa po kayo na mayroong magandang mangyayari sa inyong buhay sapagkat ang salita ng ating Panginoong Diyos ay laging nagtataglay ng kapangyarihan. Ito po'y sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya't sa araw na ito, mga kapatid, ating buksan ang ating puso at tanggapin ang kanyang makapangyarihang salita sa ating buhay. Praise God! Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God! Di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay. At sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y dadako sa isang panalangin. Anyayahan po natin ang kanyang banal na presensya na tayo po ay pangunahan sa kabuuan po ng ating pong paglilingkod na ito. At sa gayon ay pagkalooban tayo ng Diyos ng sapat na kaalaman at karunungan upang sa gayon ay ating lubos na maunawaan
ang mga kapahayagan ng Diyos para sa atin sa umagang ito. Tayo po ay saglit na lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoong Diyos at atin po munang tigilan ang mga ginagawa po natin at magbigay galang po tayo sa Kaniyang banal na Espiritu. Hallelujah! O glory to God, aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa aming Panginoon. Muli po kami nakaranas ng isang panibagong araw. Dinugtungan po ninyo ang aming buhay sa umagang ito at niloob po ninyo na ang aming mga mata ay muli mabuksan, Panginoon Diyos, upang aming patuloy na maranasan ang iyong kabutihan sa aming buhay. Gayon din po sa aming mga kapatid na nasa ibayong dagat, Panginoon, ay salamat din po sa kanilang katatapos na buong maghapon na iyong ipinagkaloob sa kanila. Nakatapos po sila uli, Panginoon, ng isang buong araw sa kanilang buhay at ngayon sila ay naglalakbay pauwi sa kanilang mga tahanan at ngayon ay makikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat sa pagkakataong iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin na muli tanggapin ang iyong salita na sa amin po'y patuloy na nagdudulot ng kalakasang espiritual. Lord, ngayong umaga ay pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Hayaan po ninyo na ang kanyang presensya ang siyang gumabay sa amin upang kami turuan at gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. At gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, Panginoon. Maibahagi namin ang programang ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, kapitbahay, kakilala at kamanggagawa, Panginoon, upang sila rin po, Panginoon, ay tumanggap ng biyaya na galing sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ipinalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Bago natin pasimulan ang ating pong sama-samang pag-aaral ng kanyang mga salita, binabati natin mula po sa Toronto, Canada, isang mabiyaya at mapagpalang hapon o gabi ng araw ng Huwebes dyan sa inyo, kay kapatid na Sister Rosemary and Brother Gilbert de la Cruz. Good afternoon. At sa inyong mga anak na sina Daryl at Casey. Binabati rin natin mula pa rin po sa Toronto, Sister Marilu Quinto and Brother Israel Quinto. Good afternoon po. At sa inyong anak na si Chelsea Quinto. Praise God. At mula naman po sa Alberta, Canada, binabati natin Brother Max and Sister Memia Tapulaw. Good afternoon, Brother Max. At kina Donna Diana, JR, Maxine at Mia. Good morning kay Malinang Anghel. Praise the Lord. Happy viewing sa'yo, kaibigan ko. At sa iyong buong pamilya. Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin. Nanay Letty Ignacio, good morning sa'yo, Nanay. At kay Sister Lorna Gonzalez. At binabati din natin mula po naman sa TS Cruz Subdivision, Sister Marlene Sorribio, good morning. At kay Elaine Elicat Jela at kay Arnold Bautista, shout out. Kay Sister Memsta Pulao. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, binabati natin Brother Bob Yuson Atendido. At kay Yaya Mary Jane, good morning sa inyong magamo. Praise the Lord. Blessed Friday morning, Pastor, and to everyone. Ang pagbati galing po kay Sister Neng Moreno Ragasa. Good morning, Sister Neng. Kay Chef Francis, ano ba ang menu ngayon ni Chef Francis Ragasa? Ha?
Praise God. At gayon din kay Manager Prishan at kay Gohan. And sa Balker, sa Dick Lloyd Nevers, alhamdulillah, sa Malaikum. At ganun din kay Loida at Leiza, Judith and Adrian at kay L.A. At mula naman po sa Taiwan, good morning po sa lahat na nagiginig. Ang pagbati galing kay Sister Poy Porol Reyes. Good morning Sister Poy at sa iyong mga employer at sa iyong pasyente at gayon na rin sa iyong buong pamilya na nasa Nueva Ecija. Praise God. At mula naman po sa Doña Josepa Pilar Village, binabati natin ang isang mabiyat mapagpalang umaga Sister Rose and Brother Romy Tasipit at gayon din sa inyong anak na si Ruru, praise God. At mula naman po sa Zapote, Kabila, good morning, Brother Lorbin John Tacloban Gamis, at sa iyong kambal, at sa iyong mga magulang, good morning, at sa iyong mga kapatid, praise God, purihin ang Diyos na buhay. Ang umaga ang ating kapatid, mula po naman sa Dasmariñas, Cavite. A blessed Friday morning po po sa Manny and everyone, TGIF. Galing pala to kay kay Sister Emmy Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning Sister Emmy at kina Jonah Ivy at Reg at kay Sister Ana Liza Moreno de los Reyes ng Dasmariñas, Cavite. Hallelujah! Glory, glory to God! Long weekend tayo ngayon mga kapatid Praise God. At dito po sa Metro Manila at sa Bulacan ay walang pasok ang mga government at mga public school Praise God. Gawa ng opening ng ating pong FIBA World Cup Praise God. Hallelujah. Kaya yung mga nagtatangkang lumabas, wag muna kayong lumabas at sasalubong sa inyo ang matinding traffic Maiinis lang kayo at mababagot at mga kung baga ay mauubos ang pasensya nyo dahil sa traffic na sanhi ng pagpunta ng mga manonood doon po sa Philippine Arena. Ay, kay sarap-sarap naman yan. Adobong manok at baboy na may nilagang itlog po at nilagang okra at nido soup po. Wow! Yummy Ang sarap-sarap naman yan. Sister Rosaline Morales, ayin, good morning sa iyo kapatid. Taga saan po kayo Sister Rosaline? Praise God, purihin ang Diyos at kayo po ay malugod po namin patuloy na kami po ay nasisiyahan at nagagalak na kayo po ay palagi na pong nakikinig sa ating pong programa. Nawa, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa inyong buong sambahayan. Praise God. At kay Sister Pel Morales ng Molino, Bacoor, Cavite. Good morning, Sister Pel. Jesus sa kasalanan At mula naman po sa Angela Village, binabati natin Sister Jessie Castillo. Good morning Sister Jessie at sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. So, long weekend tayo hanggang Lunes, walang pasok. Purihin ang Diyos. Taga Bacoor, si Sister Rosaline Morales ayin. Okay, Bacoor, Cavite. Amen, naway, makadalaw po kayo sa ating church kasi marami po kaming mga kapatid dyan sa Bacoor, Cavite at yung iba ay nasa Dasmariñas, Cavite na nakakarating sa church Dito lang po kami sa Uniwide Metro Mall na naway makilala ko kayo ng personal, Sister Rosaline. Praise God. At isang mabiyay at mapagpalang madaling araw naman sa ating kapatid na si Brother Arnel Alpon ng Riyadh, Saudi Arabia. Praise God. Sa Balker. Brother Arnel, San Juan Alpon, praise God. At ngayong umaga medyo kontrobersyal ang ating paksang pag-uusapan. Ngayong umagang ito siguro naman po ay nabasa na ninyo yung ating pong pamagat ng ating pong mensahe at pag-aaral na gagawin sa umagang ito. Ang
ang pagpapadoktor ba ay senyales ng kawalan ng pananampalataya? Kasalanan ba? Praise God. Dapat bang ang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos ay nagpapadoktor? Ano po ang inyong masasabi? Can you please comment down below kung ano ang inyong nasa loobin, mga kapatid? Kung dapat bang magpadoktor ang mga Kristiyano? Alright. Kasi laganap po sa marami pong sulok ng ating daigdig na meron pong mga nangangaral na nagsasabi na ang pagpapadoktor ay isang pagpapakita ng kawalang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. May ilang mga Kristiyano na naniniwala na ang pagpapagamot sa doktor ay pagpapakita ng walang kawalan ng pananampalataya sa Diyos. May mga grupo po na tinatawag na Word of Faith na ang pagpapakonsulta sa manggagamot ay itinuturing nila na kawalan ng pananampalataya at siyang nagiging dahilan upang hindi umano pagalingin ng Diyos ang isang tao sa kanyang karamdaman. At meron namang isang grupo na tinatawag na Christian Science na nagsasabing ang pagpapadoktor ay karaniwang itinuturing na hadlang sa espiritual na enerhiya na ibinibigay ng Diyos upang pagalingin ang sarili, ang katawan ng tao. So ang mga ganito pong mga paniniwala at mga lohika ay masasabi po natin, mga kapatid, na kulang po ito sa sustansya. Praise God. Bakit po? Kasi po, napaka-logic naman po, no? Kung titignan po natin, halimbawa po, kung kayo po ay mayroong sasakyan na nasira, yan ba'y dadalin mo sa mekaniko upang ipaayos o maghihintay ka sa himala ng Diyos? Hallelujah! Praise God! Halimbawa na po, yung inyo pong gripo ay may tagas. Ano po? Yan ba ay ikukonsulta mo pa ba o tatawag ka ng tubero? O hihintayin mo ang Diyos para saraduhan at tapalan ang tagas? Praise God. Napaka simpleng logic, mga kapatid. Alam ba ninyo na kaya ng Diyos na ayusin ang isang sasakyan o tapalan ang tagas ng gripo? Gaya din naman na kayang-kaya niyang pagalingin ang ating mga tawan sa taglay nating mga karamdaman. Ang katotohanan na kaya ng Diyos na gumawa ng himala ng kagalingan ay hindi po ito nangangahulugang palagi tayong aasa sa himala sa halip na humingi ng tulong sa mga taong may karunungan at binigyan ng Diyos ng kakayahan. Para saan at binigyan sila ng Diyos ng talento? Para saan at binigyan sila ng Diyos ng kakayahan kung hindi rin lang ito magagamit, mga kapatid? Di po ba, mga kapatid? Kaya nga sila nandiyan. Kaya nga sila binigyan ng Diyos ng karunungan, ng kakayahan at talento para manggamot, para umayos ng mga sirang bagay sa ating mga tahanan, sa ating buhay, sa ating katawan, ay para magamit natin yung mga kakayahang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Tandaan natin ang sinasabi ng Santiago, every perfect gift comes from above. Tandaan po ninyo yan, ha? Kaya, kung titignan po natin, mga kapatid, binanggit ang manggagamot sa Biblia ng may 12 beses. Praise God. 12 beses itong nabanggit yung mga manggagamot sa banal na kasulatan. At isang talata na malimit gamitin, na may maling konsepto para ipagbawal ang pagpunta sa manggagamot, ay matatagpuan po natin doon po sa ikalawang Kronika 16:12. Ito po, no? Kung saan dito'y sinasabi, no? Na ng 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa
ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Si Asa, yan po ang sinasabi rito. Dito po sa 2 Chronicles 16:12. Ang kanyang sakit ay isang sakit na napakalubha. Gayunman, sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon kundi ang mga manggagamot. Ano po ang issue dito, mga kapatid? Kasi itong si Asa, siya po ay nagdeklara noong mga panahon niya na kung ang sino man ay magkakasakit, dapat silang sumangguni kay Yahweh, sa Diyos. Pero nung siya nan po ang magkasakit, hindi niya sinangguni ang Diyos. Pagkos siya po ay nagpunta sa manggagamot. Yung po ba masasabi natin na ipinapakita po rito, mga kapatid, na mayroon bang pagkakamali at yung ba ay kawalan ng pananampalataya sa bahagi po ni Asa? Praise God. Kung titignan po natin dito, ang issue talaga dito ay hindi yung pagkonsulta ni Asa sa mga magagamot, kundi ang hindi niya paghingi ng tulong sa Diyos. Kahit na sa ating pagkonsulta sa manggagamot, ang ating pa ring pananampalataya sa ating kagalingan ay sa Diyos at hindi sa tao. Ibig pong sabihin, mga kapatid, basta-basta na lamang po siya sumangguni sa manggagamot nang hindi muna kumukonsulta sa ating Panginoong Diyos. Gayong siya po ang nagbigay ng batas, nagbaba ng decree na lahat ng tao ay dapat hanapin ang Diyos. Pero pagdating sa kanya, hindi niya hinanap ang Diyos. Hindi siya sumangguni sa Diyos. Praise God. Tandaan po natin, di ba sinasabi, in everything you do, put God first. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, tignan po natin kung papaanong nagbanggit ang banal na kasulatan ng mga kagamutang medikal, no? Gaya ng paglalagay ng benda sa sugat. Saan natin mababasa yan? Sa sulat po ni Propeta Isaias. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Isaiah chapter 1 verse 6. Anong sabi rito? Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tadtad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na't wala pang benda at wala man lamang gamot na mailagay. Ayan po binanggit po dito sa banal na kasulatan. At hindi lang yan. Di ba? Kundi sa Santiago 5:14, anong sabi rito, mga kapatid? Santiago 5:14. Pakinggan po natin ang sinasabi po rito ni Santiago. Okay? Santiago po pala. Alright? James or Santiago 5. Anong sabi? Sa talatang 14. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo pahiran ng langis. Pahiran ng langis. Alam ba ninyo na ang langis ay isang uri ng gamot na ginagamit? Kaya nga meron tayong virgin coconut oil. Isang klase at isang uri o herbal na gamot na ginagamit ng Diyos para pagalingin ang ating mga sakit at karamdaman. Kaya nga sa ating church, taon-taon nagkakaroon tayo ng pagdadala ng mga langis na ating pong ipinapanalangin upang magamit ninyo sa sandaling kayo ay nagkakasakit. Ipinapahid ito. Maraming mga kapatiran ang gumagamit niyan. Kaya masasabi po natin na ang pagpapadoktor ay hindi po isang bagay na ipinagbabawal sa atin ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Isang mabiyay at mapagpalang umaga po kay Sister Lisa Domingo at sa iyong mga anak na sina Bobby, Jonathan at Rosel, at gayon din kay Sister
Alyobi Palomares ng Sukat Paranaque kay Brother Rudy at ganun din mula po naman sa Pandi, Bulacan. Binabati natin ang isang mabiyat mapagpalang umaga, Sister Rose Abila. Praise God. At sa iyong mga magulang, sa iyong asawa at mga anak, at sa iyong mga kapatid na sina Ruby at Apple, ha? Praise God. Okay, pag-a-apply po ng langis at alak, yan ay mababanggit po doon sa Lucas 10:34 kung saan yung pong Samaritano na nakakita ng isang biktima ng magnanakaw, ha, na iniwang halos patay na, binalutan niya, no? Naglagay siya ng langis at alak. Praise God. At ito pa, yung pagtatapal ng dahon sa Ezekiel 4:12, mababasa po natin yan, no? Kaya nga may mga naalala ko tuloy si Sister Ning, nakakita ng tuba-tuba doon sa kila Sister gustong kumuha ng dahon ng tuba-tuba, ha? Yan ay pantapal, mga kapatid, ginagamit. At maging yung pong pag-inom ng konting alak, ha? Mababasa natin yan, no? Ginamit po ito. Sabi po rito ni Pablo kay Timoteo, dahil medyo si Timoteo yung nakakaramdam ng konting kirot at sakit, no? Sa unang Timoteo 5:23, mga kapatid, basahin po natin para po makatiyak at makasiguro tayo na ito'y talagang ipinapayo. Okay? 5 sabay yun. Pakinggan natin, ha? Teka po, medyo naligaw tayo. 5:23. Ayan po. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, ha? Ang sabi rito, huwag puro tubig lang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Yun, sabi ni Sister Neng, good po para sa sikmura ang alak. Ayan. Praise God. Ano sabi? Uminom ka rin ng kaunting alak. Okay, inuulit ko, kaunti lang, ha? Hindi mo uubusin ng isang upuan yung isang bote ng alak. Imbis na gumaling ang sikmura mo nun, baka lalong lumala ang sakit ng sikmura. Praise God. Hallelujah. So, alak po, ginagamit din pong lunas sa ating mga sakit at karamdaman, mga kapatid. At yung pong panghaplas, ano ba yung panghaplas, mga kapatid? Sino sa inyo nakakaalam nung salitang panghaplas? Ano ba yon? Sa Jeremiah 8:22, ganito ang mababasa po natin. Saklat po ni Jeremias. Alright? Jeremias 8. Okay. Sa talatang 22. Ganito ang mababasa natin, ha? Wala na bang panlunas sa Gilead o sa Gilead? Wala na bang manggagamot yan? Bakit hindi gumagaling ang aking bayan? Praise God. Hallelujah. So dito, sabi niya, ang mga doktor ay instrumento ng Diyos upang siyang titingin, aalamin kung ano ang ating karamdaman. Yes, amen to that. Hallelujah. Mga pamahid po, yun. Yung pala yung panghaplas, sabi ni Sister Rose Abila ng Pandibulacan, katulad ng Vicks, white flower, katingko. Ayan, yung katingko, ginagamit ko yan. Praise the Lord. Ilan sa inyo riyan ang gumagamit ng mga katingko? Sabi nga nung iba, ang biro, nung ikay bata pa, nung kabataan mo, nung teenager ka, ang iyong mga pamahit ay mga cologne. Malalaman mo na ikaw ay bata pa dahil ikay amoy cologne. Ngayong ikay nagkakaedad na, tumatanda na, amoy katingko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi ni Sister Yobi, pangpahid. Pangpahid daw po. So, yan po, mga kapatid. So, at hindi lang yun, mga kapatid, si Lucas,
na siyang sumulat ng aklat ng mga gawa at ebanghelyo ni San Lucas ay ipinakilala ni Pablo bilang isang minamahal na manggagamot. O imagine maging ang lingkod ng Diyos na si San Lucas ay isa rin pong manggagamot. Glory to God. So, makikita po natin mga kapatid na hindi po pagpapakita ng kawalang pananampalataya. Praise God, hallelujah. Kasi po, sinasabi rito, mga kapatid, na maging si San Lucas ay isang dakilang manggagamot. Hallelujah. Ano sabi rito? Nangungumusta. O 4:14. Nangungumusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas. Manggagamot doktor po si San Lucas na sumulat ng Ebanghelyo ng Lucas at sumulat ng aklat ng mga gawa. Oh, praise God. Hallelujah. So, malinaw mga kapatid na hindi po masama at hindi pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos kung sakaling ikaw ay magpapadoktor. Katulad po naming mag-asawa. Kung yung ba ay kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, yung ginawa naming pagpapagamot sa asawa kong nagkasakit ng cervical cancer stage 3, at ako po naman ay may sakit din, yung ba ay kawalan ko ng pananampalataya? Kung kawalan ko ng pananampalataya yun mga kapatid, baka hindi na po ako nagpatuloy pa sa aking pong pangangaral. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Ang akin lang at sa amin lang parte ay nais po naming samantalahin yung pagkakataong nagbigay ang Diyos ng mga taong may sapat na kaalaman at karunungan para tugunan ang ating pong mga sakit at karamdaman. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sa Kanya ay walang imposible. Bakit po? Kasi po, gusto kong makita niyo mga kapatid, na kung ang isang tao ay wala nang malalapitan at wala nang matatakbuhan, doon po papasok ang Diyos. Kapatid, tulad po na nangyari dito sa babaeng inaagasan, di ba? Sa Marcos 5:25 hanggang 30, no? Nabanggit dito ng isang babae ay mayroong pong pagdurugo sa loob ng napakatagal na panahon. Isang karamdaman na hindi na kayang pagalingin ng manggagamot. Ibig sabihin, yung mga doktor na nagsasabi sa atin na ipagpasa Diyos na lang natin, sila po ay nagdedeklara na hanggang dun lang ang kanilang kakayahan. Mga kapatid, yung kanilang kaalaman hanggang doon na lang. Naubos na't lahat yung pera niya sa pagpapagamot. Kaya nga, nung siya'y lumapit kay Jesus, naisip niya na kung kanyang mahihipo man lamang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling siya. Nagawa nga niya yon at siya'y gumaling. Purihin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Dito sa talatang ito, mga kapatid, kung saan makikita po natin yung mga tao na nandoon sa paligid ay nagtanong sa ating Panginoon, yung mga Pariseyo, na bakit nakikisalamuha ang ating Panginoon sa mga makasalanan. Anong sabi ng Panginoon? Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. At mula dito sa talatang ito, makakakuha po tayo ng 3 prinsipyo tungkol sa pagkonsulta sa mga manggagamot. 3 prinsipyo, kapatid. Okay? Sinasabi rito, unang-una, ang mga manggagamot, tandaan po natin, hindi po sila Diyos at hindi sila dapat kilalanin sa ganitong paraan. Maaari silang makatulong minsan, ngunit maraming pagkakataon na ang tangi nilang magagawa ay ubusin ang ating mga pera.
Tulad nung babaeng inaagasan, ubos na ang kanyang pera. At yan ay madalas na karanasan ng marami nating kababayan na kung saan nauubos ang kanilang salapi at pera, kayamanan sa pagpapagamot. Anong ipinapakita rito mga kapatid? Yes, nakakatulong sa atin ang manggagamot, pero hanggang dun lang sila mga kapatid. Diyos pa rin ang may kakayahang magpagaling ng ating mga sakit at karamdaman. Amen? Purihin ng Diyos. Ikalawang prinsipyo, ang paghingi ng tulong sa mga manggagamot at paggamit ng makalupang lunas ay hindi kailanman ipinagbabawal ng banal na kasulatan. At sa katunayan, ang kagamutang medikal ay sinasang-ayunan pa ng Biblia. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Naalala niyo yung tinaningan ng Diyos na mamamatay na? Sino ba yon? Diyos na mismo ang nagtaning sa kanya? Na wag na siyang mag-abala pa? Wag niya nang pagurin pa ang kanyang sarili at hindi na siya gagaling? Lumapit si Propeta Isaiah sa kanya at inihatid ang balitang ito. Nang marinig niya ang balita na wala na siyang pag-asa, kasi hindi naman doktor na yung nagsabi na wala na siyang pag-asa kundi Diyos na mismo ang sa kanya ay nagsabi na hindi na siya gagaling. Saan natin mababasa yan? Tignan po natin kung aking pong makikita. Mula po sa aklat po ni Propeta Isaias. Tignan ko po pagkakaalam ko nasa 38 ito. Hallelujah. Ayun, si Hezekias. Basahin po natin Nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya't siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling hapilin. Wow! Gagawa na siya ng last will and testament mga kapatid. Ganun katindi. Anong sabi? Sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Sa Diyos mismo nanggaling ang mensahe, hindi sa doktor. Kung ang doktor ang magsasabi nun, ang sasabihin ng doktor, umuwi na at ipagpas-Diyos na lang ang iyong karamdaman. Pero pagdating dito, Diyos mismo ang nagsabi, hindi na siya gagaling. Nang marinig ito, humarap siya sa dingding at nanalangin, O Yahweh, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan, naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko ay pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias, ang sabi niya, sabihin mo kay Hezekias ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ininunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya't dadagdagan ko pa ng 15 taon ng iyong buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Matapos pong sabihin nyo, dinagdagan ng Diyos ang kanyang buhay ng 15 taon pa, mga kapatid. Pero tignan po natin, ano ba ang ginawa? Bakit siya pinagaling o paano siya gumaling? Mga kapatid, paano gumaling si Hezekias? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Gumaling siya dahil nagpakuha ng mga dahon na itatapal sa kanyang mga bukol. Yes. Hallelujah. Yan po ang ginawa ni Hezekiah. Kaya siya gumaling. Pero bago yon mga kapatid, ang ginawa ni Hezekiah, siya po ay sumangguni sa Diyos. Hallelujah! Tama po ba mga kapatid? Sinangguni muna niya ang Diyos. Sabi ron, humarap siya sa dingding at nanalangin.
Glory to God. Hallelujah. Nag-pray siya. Pagpapakita na siya po ay sumangguni muna sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kung titignan po natin at pag-aaralan po natin ang kanyang kasaysayan, doon ay makikita natin kung papaano ang Diyos ay kumilos sa buhay po ni King Hezekiah. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Palakpakan nga muna natin si Lord mga kapatid. Glory to God. Amen. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Tagal ko na sa problema'y humaharap. Parang wala itong katapusan. Kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Ako'y nagpusan, ulan sa buhay, ako ay bigo. Alright, pangatlo mga kapatid, sinasabi dito na ang pagkilos ng Diyos sa kahit anong uring karamdamang pisikal ay dapat muna nating idalangin bago ikonsulta sa manggagamot. Ayan, malinaw po mga kapatid. Bago ang manggagamot, sumangguni muna tayo sa Diyos. Kumonsulta muna tayo sa ating Panginoon Diyos kung sino yung ating dakilang manggagamot. Sabi po ng Santiago 4:2, anong sabi po rito mga kapatid? Hallelujah. Sa talata pong 2, sabi rin, mayroon kayong minimiti, ngulit hindi nyo makamtan, kaya't papatagay kung kailangan mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto niyo, ngulit hindi nyo mangking, kaya kayo nagkakagalitan, naglalaban-laban, hindi nyo nakakantamang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Hindi kayo humihingi sa Diyos. Praise God. Hallelujah. At pagdating sa 5:13, anong sabi rito mga kapatid? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Talatang 13. Praise God. Nahihirapan bang sino man sa inyo manalangin siya? Nagagalak bang sino man umawit siya ng papuri sa Diyos? Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyong pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng ating Panginoon. Praise God. So hindi niya ipinangako na ibibigay niya ang lahat ng ating mga kahilingan. Ngunit mayroon tayong katiyakan na ang kanyang ginagawa ay ayon sa kanyang pag-ibig at lahat ng yun ay para sa ating mga ikabubuti. Kaya dapat bang magpatingin ang mga Kristiyano sa manggagamot? Tanda mo kapatid, nilikha tayo ng Diyos ng mayroong nilikha tayo ng Diyos ng mga matatalinong nilalang at binibigyan ng kakayahan na lumikha ng mga gamot na maaring makapagpagaling ng mga karamdaman ng ating katawan. Kaya walang masama sa paggamit ng ating karunungan at kakayahan para sa pisikal na kagalingan. Naalala ko tuloy yung isang pastor na ating pong inanyahang magsalita, no? Si Pastor Lo Barbio. Sabi niya, no? Nung yung bang siya ay nagkaroon ng diarrhea, no? Praise God, diarrhea lang. Sabi niya ganun. Aabalahin ko pa ang Diyos. Meron namang, ano ba tawag doon sa gamot na ng diarrhea? Meron namang Lutilium ba yun? O Diatab. Diatab lang ang katapat niyan. Aabalahin mo pa ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Iaasa mo pa ba sa Diyos yung iyong pagdudumi? Diba? Mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pag sumakit ang iyong ipin, abay nandiyan naman ang mga dentista
Kailangan mo pa ba ng himala para matanggal yung sakit ng ipin mo? Ang solusyon lang naman sa sakit ng ipin ay bunutin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, walang masama mga kapatid sa paggamit ng ating mga karunungan at kakayahan para sa pisikal na kagalingan. Tignan natin ang mga manggagamot bilang mga kaloob sa atin at kasangkapan ng Diyos upang bigyan tayo ng kagalingan. Sa kabila ng lahat, kapatid, ang ating pananampalataya at pagtitiwala ay dapat na nauukol lamang sa Diyos at hindi sa mga doktor o gamot. Katulad ng ibang mahihirap na desisyon sa buhay. Di ba? Dumarating sa atin na tayo magdidesisyon. Pagdating sa mga mahihirap na bagay, gumagawa tayo ng desisyon. Kaya nga, bibigyan tayo ng Diyos ng sapat na karunungan kung hihingi tayo sa Kanya. Anong sabi ng Santiago 1:5? Meron bang kulang ba kayo sa karunungan? Humingi siya sa Diyos. Sabi ro sa Santiago 1:5. Praise God. Napakalinaw ng kanyang binanggit dito sa talatang 5. Ngunit ang sino man sa'yo kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ayan, kapatid. So, malinaw kapatid, hindi po ipinagbabawal. At higit sa lahat, hindi kawalan ng pananampalataya. Tandaan natin yan mga kapatid. Hindi ito kawalan ng pananampalataya. Kundi ang ating pong ginagawa kapag tayo po ay nagpapagamot sa mga doktor, kapatid, ito'y bilang kumbaga bilang karunungang ibinigay sa atin ng Diyos upang magamit natin yung mga kaalaman nila pagdating sa mga pisikal na kagalingan dahil binigyan sila ng Diyos ng kaalaman, ng karunungan upang ito ay maibahagi sa atin mga kapatid. Amen po ba? Kaya papasok lamang ang Diyos sa eksena kapag wala nang magagawa yung gamot, pag wala nang magagawa yung mga manggagamot sa atin tulad ng babaeng inaagasan na ito. Nasubok niya na ang lahat ng mga espesyalista sa kanyang karamdaman. Pero sa halip na siya ay gumaling, anong sabi? Lalo pang lumala ang kanyang sakit. Naubos ang kanyang kayamanan. Doon pumasok ang Diyos. Kaya sinasabi, sa Diyos ay walang imposible. Amen? Ngayon, kung may posible pa, kapatid, para sa tao, bibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong mailapit yan sa mga taong sa tingin mo'y posible ka pang gumaling. Hallelujah. Watching while on my way going to the city of smile. Okay. Ingat po, Brother Romulo. Sumaiyo ang pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Purihin ang Diyos. Tulad po ng pangyayari sa aking may bahay, no? Sabi ko, ano ba ang posible na gagaling ang aking may bahay, Sabi ng doktor, ay napakalaki pong chances basta tayo po ay wag tayong ano bang tawag dito? Wag magbibigay ng wag magde-delay. Kailangan niya ng tinatawag na aggressive treatment. Sabi ng manggagamot sa amin 'yon, no? Kaya sabi ko, sige po, itutuloy yung gamutan. So ano po ang kailangan? Maghanda lang daw kami ng halos, sabi ko, 1.2 million, gano'n. Ay, yun ang imposible. Ako, makakapag-raise ako ng ganong kalaking halaga para sa pagpapagamot sa aking bahay. So yun ang imposible para sa akin. Wala akong kakayahan. Doon, yun ang ipinagkatiwala ko sa Diyos. At yun ang pinanghawakan ko sa Diyos, yung pinansyal na pangangailangan. At sabi nga, sa Diyos walang imposible. Amen po ba mga kapatid? Kaya, doon sa mga nag-aatubili, no?
na huwag magpatingin o ayaw magpatingin dahil kawalan ng pananampalataya, hindi po, kapatid. Praise God. Hindi kawalan ng pananampalataya yon. Hallelujah. Maaring yung mga tao, katulad po ni Pastor Camilo, prinsipe, hindi siya nagpagamot, hindi siya nagpatingin sa mga doktor. Ang meron siya yung tinatawag na hyper faith, no? Ayaw niyang siya ay sumbatan ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Hindi niya ginrab yung opportunity na magamit yung talentong ibinigay ng Diyos sa mga manggagamot para gamutin siya. May chance pa sana siyang gumaling doon sa kanyang karamdaman. Pero ika nga, di natin masasabi kung talagang andun na lang talaga ang kanyang buhay dahil Diyos lang ang nakakaalam. Merong reason ng Lord, inayos siya ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya, pagdating po sa mga, may mga kaibigan akong mga doktor, mga family doctor po namin. Praise God. Pero alam nyo ba, na kapag sila po, pakinggan po ninyo, kapag may mga kaibigan sila, may mga kakilala sila, no, na mayroong matitinding karamdaman, ipinapatawag po ako ni Tita Doc, yung aming family doctor. Katulad po nung isang bata na na-confine dito sa Asian Hospital na kumuha ng presidential suit, napakayaman. Presidential suit ng para kang nasa hotel. Praise God. Doon ko ipinanalangin. Imagine, doktor yun mga kapatid. Pero, sinasabi rito, maging siya ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Isinangguni muna niya sa Diyos bago niya gamutin yung bata. Inuna muna niya ang pagkonsulta, paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng iyong lingkod bago niya ginamot yung kanyang pasyente. Praise God. Hallelujah. Kaya, ngayong umagang ito kapatid, gusto kong malaman mo ang katotohanan ito. Purihin ng Diyos. Walang katotohanan na kapag ka ikaw ay nagpapagamot o umiinom ng gamot, nawawalan ka ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga may mga kapatiran tayo nagsasabi, Pastor, ako pagka umiinom ako ng gamot, itinataas ko muna kay Lord. Ipinapanalangin ko. Kita nyo? Praise God. Hallelujah. Napaka-unfair naman kung ang Diyos, pag tayo nagpapagamot at sasabihin ng Diyos, wala ka ng paniniwala at pananampalataya sa akin. Hindi po ganun ang Diyos. Tandaan ninyo, lahat ng talento, lahat ng kaalaman, ng karunungan, galing lahat sa Diyos. Ibinigay yan ng Diyos. Hindi babanggitin sa Bible yan kung yan ay pinagbabawal ng Diyos. Ang importante kapatid, bago sa manggagamot, lumapit muna tayo, kumonsulta muna tayo sa Diyos na ating dakilang manggagamot. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Inaasahay, di rin natagpuan. Alright, shoutout po kay Sister Alice Nicolas at ganoon din kay Sister Ann Arevalo. Good morning. At kay Michael Sigwa at kay Rhea. Praise God. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Ganon din po kay Sister Lynn Kalinawan Primero. Hallelujah, purihin ng Diyos. At kay Angelito Francisco. Tagasan po si Brother Angelito Francisco. Good morning at welcome po sa gawain ng Panginoon Diyos. Brother Angelito Francisco. At kay Brother Romulo Tupas na papunta po ng City of Smile. Praise God. Glory to God. Ang gagawin, naisip lang tapusin ang buhay na kay Shoutout
kay Camille, ha? Dahil na ng General Trias Cavite. Tagpuan Bernadette Cortez ng Isabela. Good morning, Sister Queen B. Cortez. Hallelujah. Lagi forever ang pagkakas. And from Sydney, Australia, Sister Levy Rafael. Good morning. Praise God. Ay, pinsan po pala ni Brother Lloyd, si Arnel Francisco ng Bacoor, Cavite. Napakasipag mag-share nito ni Brother Lloyd, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, ngayong umaga mga kapatid, lalapit po tayo sa Diyos at ating ipagkakatiwala sa Diyos ang ating mga karamdaman. Manalig tayo, sumampalataya tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ha? Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Pwede po ninyo ipadala ang inyong mga kahilingan mga kapatid. Sa bawat piling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahihiyan. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na ibigay sa'yo. Alright, sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid, Pastor Frank Piaro, ganun din po sina Gilbert Bambalan, Susie Belita, Totoy Valdez, Lito Topacio, Juan Carlo, Michael Fisher and Erhard Sack, Apple and John Magana and family, Bong and Emmy Magana and family, Vince Magana and Manabat, Lydia Enrique Magana, Carmelita Hartsack, Frances Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, ganoon din po sina Agnes Canyasares at ang kanyang buong sambahayan. Ha? Sama rin natin sa panalangin ang kapatid ni Sister Neng na si Marlene Esonacto Coster, Marilu Israel Quinto and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chica and Edison Zobre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Diana and Gerard Calicdan and family. Ganun din po sina Chica and Edison Zobre Peña and family, praise God, Max and Memia Tapula and family, Salud, Rodel, Kathleen and Kelsey Kahala, praise God, Arnel and Angie Alpon and family, Lisa Domingo and family, at isama rin natin sa panalangin si Brother Angelito Francisco at ang kanyang buong pamilya. Ha? Praise God. At ganoon din po, June Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Marion Marlene Soribio and family, Efremia Gerson Abia and family, Rowena Morgan Connor and Ret Merima, Remy Ropino, Rogelio and Rachel, Amanda Annabel, Arian and Rodel Costales, Mary Jo and Kit Mendoza and family. Sama rin natin Dalena and Navardo family, Gonzales family, Mary Grace Somido Enriquez and family, Dan Somido and family, Emmy Diaz and family, Brother Argene Coleo and Nene Lourdes Rosas and family, Lloyd Neves and family, at Ignacio family, Levi Roel Rafael family, Lilian Albic Pangilinan and family, Castillo and Avila family. Sama rin natin para po sa kailingan ni Sister Jersey Castillo. Praise God. Lorna Gonzalez and family, Fred and Lori Lopez and family, Sister Boy Porol Reyes and family, Nene sa Tangilan family, Romy Rose Tasipit and family, Luwin at Eloy Labis Pidiabas and family, at ganoon din po sina Jennifer Labis Cato and family, Gigi Yuson Atendido, Ma'am Guadalupe Labis and family, Sanggalang and Topacio family, Nanay Esther Magtakan and family, Francis and Ragasa and family, Nap and Alzoran and family, Cecil and Elias Glory and family, Ana Bolag and family, Lim and Sam Andre Primero, Elena Eric De Los Santos and family, at Senny and Ray Elias Cas Jr. and family, Bob Atendido and family, Ana Bulag and family, Rudy and Lobby Palomares and family. Praise God. Sama rin natin sa ating pong panalangin ang Arevalo family. Purihin ng Diyos at ang Nicolas family, Sister Alice Nicolas and family, at Brother Romulo Tupas and family. Sama rin natin sa ating pong panalangin ngayong umagang ito. At bukod pa doon ay isama natin sa panalangin sina Shalom Martinez,
Justin Cañazares, Mark Macob, Edward and Isabel Cañazares, Patricia Gedang, at L.A. and Ethel Cabezas, Mark Macob, Mick Manansala, Albert Tolentino, and June Painsan. Purihin ang Diyos at isama rin natin sa panalangin itong mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon, ang PPC LLIC, praise God, hallelujah, at ang Rosa's Kitchen, praise God, hallelujah, Rosa's Kitchen, at ganun din po ang Enworth Pest Control, at ang OC Chamson Diagnostic Clinic, MCB Coffee Shop, Grabshop Burger, Reblick Internet Service, Sky GPS and Mobile Device Integrated Services, Brisket Enterprises, Motor Runs Better, Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ng Architect Leo, Bookkeeping Firm Sister Lily, at ang mga car rental services ni Brother Port at Brother Lloyd, house rental ni Nanay Letty, Lori Lisa, and Remy Mendoza. At sama rin natin sa panalangin, Sister Emmy Garcia at ang kanyang buong sambahayan, ha? Praise God. At ang Sister Rose Avila at ang kanyang buong pamilya. Sama rin natin sa panalangin. At ang lahat ng kahilingan po ng ating kapatid na Sister Bernadette Cortez patungkol sa kanilang mga negosyo, patungkol sa kanyang pamilya at probisyon ng Lord sa kanilang mga kabuhayan upang sila'y pagpalain ng Diyos at maging pagpapala rin sila sa maraming tao. Ha? Praise God. Yan po isama natin sa panalangin ngayong umagang ito. Ha? Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat kami po ay nagkaroon ng pagkakataong dumulog sa iyong banal na trono. Upang sa gayon, Ama, ay aming kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Ngayong umaga, O Diyos, tinataas, pinagkakatiwala ko sa iyong makapangyarihang kamay ang lahat ng mga pasanin, ang lahat ng mga kabalisahan, mga karamdamang bumabagabag sa buhay, sa puso't isipan ng iyong mga anak. Sa mga pangalang binanggit ko, Panginoon, at binasa na mayroon po silang kanya-kanyang kahilingan sa umagang ito, ay amin pong inaangkin ang iyong kapangyarihan, O God, ay dumaloy ng mahimala sa kanilang mga katawan. Sa pangalan mo, Panginoon Diyos, kami tumatawag dahil ang iyong pangalan, Panginoon, ang patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan upang pagalingin kami sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Ngayong umaga, O Diyos, inaangkin ko ang iyong makalangit na himala dadaloy sa mga kapatid kong mayroong COVID-19, sila na pinahihirapan ng iba't ibang klase ng cancer, iba't ibang uri ng mga sakit sa puso, Panginoon Diyos. Maging yung mga kapatid namin na na-stroke, na paralyze, ngayong umagang ito, Ama, muli mong buhayin ang mga ugat nila, Panginoon Diyos. Tanggalin mo ang lahat ng bumabara na nagiging sanhi ng kanilang pagiging paralisado, Panginoon Diyos. Maging yung mga kapatid namin na dumadaan sa mga dialysis, Panginoon Diyos, dahil nasira ang kanilang kidney, mataas ang kanilang mga creatinine, O God. Sa pangalan mo, Ama, kami po ay nananalangin dahil ang sabi mo, kung kami tatawag sa iyong pangalan sa aming Ama, ito'y ipagkakaloob sa amin. Kaya naman sa umagang ito, Diyos, ang iyong dakilang pangalan ang siyang mayroong pinakamataas na pangalan sa lahat ng mga sakit at karamdaman. At ang lahat ng ito'y magpapahayag at magsasabi na ikaw ang Panginoon ng lahat. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat. Ilapat mo, Panginoon, ang
kapayapaan at kapanatagan sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon Diyos. Pauliin po ninyo ang lahat ng takot at alalahanin na siyang nagiging sanhi, Panginoon, upang sila ay maglumihanan at magkaroon ng takot, Panginoon Diyos. Ngayong umagang ito, Ama, kami lubos na nananalig na ang iyong himalay dadaloy sa kanilang mga katawan sa oras pong ito, Panginoon. Kapatid, ngayong umaga, angkinin mo ang kagalingan. Angkinin mo ang himala ng Diyos, hindi lamang para sa iyong katawan, kundi kagalingan maging sa iyong isipan, kagalingan sa iyong relasyon, kagalingan sa iyong kabuhayan, na ngayong umagang ito'y pagpapalain ng Diyos ang iyong mga negosyo, ang iyong trabaho. Ang lahat ng ito ay pawang ang Diyos ang mag-aangat at magpapaunlad. Salamat po ng marami, aming Ama. Diyos, itinataas ko rin po sa iyo ang workers' devotion na gagawin ng aking mga kapatid sa darating na linggo, Panginoon Diyos. Ang dalangin ko, ingatan mo po sila sa kanilang pananatili sa lugar na kanilang gaganapan ng workers' devotion sa Silang Cavite, Panginoon Diyos. Ingatan mo ang kanilang paglalakbay, makarating sila ng mapayapa at ligtas, Panginoon Diyos, sa kanilang destinasyon. Nawa, Panginoon, ang mga manggagawang ito, Panginoon, ay patuloy na maging maalab sa paglilingkod, Panginoon Diyos. Upang sa gayon ay sama-sama namin maisulong ang iyong kaharian. Salamat din po, Ama, sa mga kapatid na nagdaraos at biniyayaan mo ng panibagong taon sa kanilang mga buhay. Dalangin namin ang pag-iingat ng kanilang buhay, Panginoon, ang patuloy mong ilapat sa kanila. Bigyan mo po sila ng isang panibagong taon na puno ng kalakasan, puno ng kalusugan. Maging sila na nagsisapit sa kanilang anibersaryo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Ama. Sa mga kapatid na walang sawang tumutulong, sa mga kapatid na walang sawang sumusuporta sa adikain ng New Era, sa Diyos walang imposible. Lord, maraming salamat po at pagpalain mo ang kanilang kabutihang loob, ang kanilang pagiging bukas palad, Panginoon Diyos, para suportahan ang iyong gawain. Lord, ingatan niyo po kami sa darating at papalapit na bagyo, Panginoon Diyos. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming kaligtasan, Panginoon Diyos. Nawa, malusaw ang bagyong ito, Panginoon Diyos, at wag maging sanhi ng malaking pananalanta sa aming bansa, Panginoon Diyos. Alam namin na maging ang kaligtasan ay sumusunod sa iyo, Panginoon Diyos. Kontrolado mo ang lahat ng ito. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na maging ligtas ang iyong mga anak at ang aming bansa, Panginoon, sa darating na bagyong ito. At gayon din, pagpalain ninyo ang aming bansa, ang aming mga pinuno, Panginoon Diyos. Lapatan ninyo ng sapat na kalaman at karunungan upang patuloy nilang mapatakbo ang aming bansa nang naaayon lamang sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain ninyo ang lahat ng manggagawa, ang lahat ng sangay, nang sa Diyos walang imposible. Mga pastor, mga leader, Panginoon Diyos, pagpalain po ninyo. Hallelujah. Maging yung aking mga kapatid na nasa ibayong dagat, sa iba't ibang bansa, Panginoon Diyos, salamat po sa kanilang walang sawang suporta sa iyong gawain. Pagpalain niyo po sila. Lahat ng ito, Ama, ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng pinagpala, ang lahat ng pinagaling, pinalaya, ay magsabi lamang ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Diyos ng ating forever. Sa buhay na ito walang forever. Alright, praise the Lord
salamat sa Diyos. Muli nakaraos po tayo sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa mga nakisubaybay, sa mga nakisama sa paglilingkod sa araw na ito. At ako'y nananalig at sumasampalataya na ang buong maghapon ninyo ngayong araw na ito ay pagpapalain ng Diyos sapagkat inuna ninyo ang kanyang kaharian. Amen? Sa problema'y humarap para bang wala itong katapusan. Ay, ilang linggo na lang. Hindi ba ang dating mo, Sister Levy, ay sa katapusan ng September? September 30? O, isang buwan pa, di ba? Asahay, di rin natangguan. Ako'y nanglusa, sa buhay, ako ay bigo. Apuan sa Tigloy Never. Maraming salamat kay Maring Merlin Soribio at kay Sister Ning. O, kumari ko na rin pala ito si Sister Ning, ha. Salamat. O, September 30, do, isang buwan pa. Praise God. Ba't ilang tulog na lang? Isang buwan pa yan, eh. August pa lang tayo, Sister Levy. It's ka na rin ng mga kapatiran, Sister Levy. Isip, di malaman ang gagawin. Sayang, hindi ka umabot sa kanilang devotion, workers devotion na gaganapin sa silang Cavite. Nagay lupi sa kanubigan mo, Diyos. Okay, maraming salamat din po sa inyo, sa lahat ng mga nakibahagi ngayong umagang ito. Asahan ninyo, ang araw na ito ay magiging buong araw ng pagpapala na bubuhos sa inyo at sa inyong buong sambahayan. Praise God. Dahil sa pag-una ninyo sa kanyang kaharian. Praise God. So magkikita-kita tayong muli sa araw ng Martes, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Babalik ang inyong likod sa araw ng Martes. So shoutout po kay Teacher Risa Cayetano Valdez ng Cavite City. At kay Totoy Valdez. At sa mga nais na patuloy na sumuporta sa ating gawain, nariyan lang po ang ating GCash account na maaari po ninyong padalhan ang inyong mga suporta at tulong para po sa gawain ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sa pangunguna po ng ating Panginoon sa Kristo at sa pamamahala po ni Pastor Anene Principe, ito po muli ang inyong nakapiling at nakasama Pastor Manny A. Dalena na laging handang maglingkod sa Diyos at sa inyo para sa kanyang kaluwalhatian at sa patuloy na ikasusulong ng kanyang kaharian. Huwag tayong magatubiling lumapit na patuloy sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng awat abag sa panahong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Bye-bye mga kapatid! See you on Tuesday! Sa langit lang tayo